about sa atin na po ay may kinalaman din po sa aking mensahe na aking babanggitin. Sapagkat dapat malaga rin sa about sa atin na alam po natin kung saan tayo naaanib na iglesia. Kung ito ba ay iglesia na itinayo ng tao o ito ay iglesia na itinayo ng Diyos. Ang title po na aking paglingkod sa iyo ngayon ay may pamagat na To which church do you belong? So, mahalaga po sa atin na dapat alam natin na kung saan tayo nabibilang. Sapagkat noong unang panahon, ang ating Panginoon ay may itinayong iglesia sa Jerusalem na dapat na sana tayo ay nabibilang doon sapagkat ito ay itinayo ng ating Panginoong Jesucristo at hindi po itinayo ng isang tao po lamang. So po ako po ay nagtingin po na sa internet na ito po yung nakita ko na tumingin po ako ng mga churches dito sa Pilipinas. So ang nakita ko po dito, ang pinakamarami po pala ay itong Roman Catholic. Sumunod po yung mga Islam at ang pangatlo po yung Iglesia ni Cristo. Yun po yung base po dun sa Philippine Statistics Authority noong 2020 census. Yun po yung aking nakita. So, base po dito, at alam naman natin na ang Diyos po naman ay hindi po tumitingin po yan sa bilang. Kundi tumitingin ang Diyos kung ano ang ating nilalaman sa ating mga puso. Kaya wag po tayong manghina. Kung makikita po natin, siguro hindi po nakita natin dito yung sa atin, baka malamang dito po tayo sa other religious affiliation. Kasi po, ang pagkakaalam ko po nung una, na mayroon na pong naunang nagrehistro na Church of Christ. Kaya ang pangalan po natin ngayon, kung makikita po natin, mayroon tayong nakalagay na Church of Christ New Testament. Para lang po magkaroon ng distinction dun sa naunang nag-registered sa SEC. Pero hindi po nangangahulugan na ang iglesia natin ngayon na tinaanabihan ay magkaiba dun sa itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Yun po ang gusto kong ipahatid na mensahe sa atin ngayon sapagkat sabi nga ni Brother Sanbar kanina na marami pong mga sikta ng reliyon na maaari po tayong maligaw. So mahalaga po na siyasatin po natin ang ating mga pinaaniban. Minsan sa baka dumarating sa atin, dito na lang kaya tayo sasamba. Dahil malapit naman, parehas na Diyos lang naman ang ating sinasamba, di po ba? So, mahalaga po sa atin na siyasatin po natin sapagkat ang Diyos nga po nung una ay nagtayo ng kanyang sariling iglesia na itinayo niya noong 33 AD sa Jerusalem. Ito po ang mga churches na nag-research din po ako. So, dito po tayo nabibilang sa itinayo ng ating Panginoong Jesucristo na ito po ay sa lugar ng Jerusalem. Ang builders po nito ay si Jesucristo at ang pangalan po ay Church of Christ. So, diyan po makikita nyo kaagad kung ano yung pagkakaiba. Napakalaki po yung pagkakaiba. Unang-una, kung sino nagtayo? Di po ba? So, para sa atin po, hindi po basta-basta po tayo na umaanib sa isang sikta. Dapat alamin po natin kung ano yung aral na ibinibigay ng bawat mga ngaral. So, baka makasanayan po natin na isipin natin, parehas lang naman na Diyos ang kinikilala. So, sa lahat po ng mga religion na yan, may iba-iba po yung aral eh. Iba-ibang doktrina. Katulad po nitong nandito, itong pangatlong pinakamarami. Nasabi po, isa raw po isang sugo sa huling araw. Ito naman pong iba, itong nasa Davao, appointed.
napakabigat pong sa kanyang sarili. Kaya mag-ingat po tayo sa mga kinaaniban natin. Dapat ang kakaaniban natin ay yung tunay na tinayo ng ating Panginoon Kristo. Yung pagkakaiba. Kaya hindi po dapat. So, diyan pala malalaman na po natin kung ano yung totoo dyan eh. Kitang-kita po sa pamagitan po ng kung sino nagtayo. So, ang tanong, ano po ang patunay natin na ito yung iglesia ang itinayo ni Kristo noong 33 AD? Yun po ang katanungan. Paano po tayo nakakasigurado na ang iglesyang ito ay ang tunay na itinayo ng ating Panginoon Kristo? So, ang sagot, si Kristo ay nagtayo ng iglesia noong una, 33 AD. Ngayon, sa ating panahon, hindi na tayo nagtayo. Sa madaling salita, hindi na po tayo nagtayo. Hindi katulad sa ginawa nung iba nung nakita natin sa mga unang slide. So marami pong mga nagsitayo. So ang ginawa natin, nakianib tayo dun sa itinayo ni Kristo. So hindi na tayo nagtayo. Yun po yung sagot. Sinagot ko na kaagad. Bakit? Si Kristo, si Kristo na ang nagtayo nito. So alam natin na si Kristo ay totoong sugo ng Diyos. So napag-aralan na po natin yan. Sa lahat ng mga, lalo na kay Brother Darwin, napag-aralan na kung sino talaga si Kristo. So, nakita natin, siya ay ang tunay na Diyos. Ay ibig sabihin, sumusunod po tayo sa aral ng Biblia. Kaya nakakasigurado po tayo na ito ang itinayo ng ating Panginoong Kristo na iglesia. Bakit? Sabi nga natin, hindi tayo nagtayo ng panibago eh. Nakianib na lang tayo. Pangalawa, sumusunod tayo sa aral ng Biblia. Kung ano yung inaaral nung unang panahon ng ating nung unang mga Kristiyano, sinusunod natin. Kung anong aral ng mga apostol nung una, sinusunod din natin. Of Christ ng Pasay, ay ito rin yung iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Bakit po nasabi? Sabi ko nga kanina, ito ay nagbabase po tayo sa Biblia, hindi po tayo gumagawa ng anumang aral, kundi pinagbabasehan po natin ay Bible. So, basahin po natin ang nasulat sa Efeso kung paano tayo makikianib doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ganito po ang ating mabasa sa Efeso chapter 3 verse 6. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So ang sinasabi pong mga hintil po dyan is tayo. Kasi po lahat ng mga bansa na labas ng Israel, yan po ay tinatawag ng mga hintil. So kasama po tayo doon sa mga hintil na yon. Kasi hindi tayo kabilang sa bansang Israel. So ang sabi diyan, ang mga hintil ay tagapagmana ng kasangkap ng katawan at kabahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So paano pala tayo magiging kasangkap ng katawan? Sa pamamagitan po ng sabi din ng mga una ng mga alagad o apostol, tayo ay makikibahagi sa pamamagitan po ng Ebanghelyo o ng Biblia o tamang aral ng Ebanghelyo. So, tayo ay nagiging kasangkap sa katawan kapag tayo ay sumusunod sa aral ng Ebanghelyo. So, dito po rin na sinasabi na sangkap ng katawan, ito rin yung katawan na sinasabi po dito, ito rin po ay yung iglesia. So,
Mababasa po natin yan sa aklat ng Korinto, chapter 1, verse 18. Ganito po ang sinasabi. Yeah, save. Basahin ko na lang po yung Corinthians 1. Colossians pala ako, sorry. 1:18. Uh, Ganito po ang sinasabi. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia na siyang pasimula ang mga panganay sa mga patay upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon tayo ng kadakilaan. So sinasabi dito, siya rin ang ulo ng katawan. So sino yung ulo? Ang Diyos. Yung katawan, yun yung iglesia. So tayo po yung katawan. So dapat pagsikapin po tayo na makaanib tayo sa katawan. Kasi kapag wala tayo sa katawan, ay hindi tayo sa Diyos. So mali po yung magiging aral na kahinatnan po natin. Ito pala, hindi ko pala na-edit yung episode pa rin kaya. So, dapat pala ito, Colossians. Sorry. So, yan pala. So, ang iglesia, yun po yung katawan at ang ulo nito ay si Kristo. Kaya nga po, mahalaga kung saan tayo kaanib or kasangkap ng katawan or ang church or iglesia na ito na itinayo lang ng mga itinayo lamang ng mga tao kaya ng apat nating mga slide. So marami po kasi nagtayo. So dapat alam natin kung ano talaga yung itinayo ng ating Panginoon Kristo. So tayong mga hintil na kasangkap sa katawan o kaanib tayo doon sa iglesang itinayo mismo ni Jesus sapagkat siya ang ulo nito at siya rin ang tagapagligtas. So lagi po nating tandaan na ang ating Panginoong Kristo din ang ating tagapagligtas kasi siya rin yung ulo ng katawan. So example po, sabi ng mga Kristiyano at mga apostol nung una na nasa Biblia, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan. Nakarating sa atin yung Biblia, sinusunod mo rin sinusunod mo rin na hindi ka rin pumapatay, hindi ka rin nagnanakaw, at hindi ka rin sumasamba sa Diyos-Diyosan. So, lahat ng nasusulat sa Biblia, sinusunod natin sa pamamagitan ng pagsunod. Sa pamamagitan ng pagsunod natin, tayo ay nagiging kaugnay sa kanila. So, sa pagsunod po natin sa Biblia, nagiging kaugnay po tayo. Kaya masasabi po natin na tayo ay tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon Kristo. Kasi po, kung ano yung sinusunod natin, na ng mga Kristiyano at mga apostol noon, ay sinusunod din po natin ngayon. Yun po ang katunayan na tayo ay sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo.
So, dyan na po tayo na nagtapos na po. Ayan po din, medyo maikli lang naman po ito. Ang gusto ko lang talagang i-establish po dito ay yung katotohanan sa pagdating sa iglesia na masasabi po natin na tayo po talaga ay sumusunod dun sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. So basahin po natin sa Juan, unang Juan chapter 1 verse 3. Ganun po ang sinasabi. Yung aming nakita at aming narinig at siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, at tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. English, that which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us, and truly, our fellowship is with the Father and with the Son, Jesus Christ. So, sinasabi po dito na kapag wala po tayong pakikipag-fellowship, hindi po natin masasabi na tayo po ay kaanib dun sa unang iglesia. So, yung aming nakita at aming narinig, ano ba yung ibig sabihin yan? Yan po yung banal na kasulatan o Bible. Yung aming nakita, yung aming narinig, ito yung aral na ibig sabihin ng mga apostol. Ay isa rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo o tayo ay magkaroon ng pakikipag kaisa sa amin. So yung sinasabi ng mga apostol. So anong ginawa ng mga apostol nung una para magkaroon tayo ng pakikipagkaisa sa kanila? Upang magkaroon tayo ng pakisama sa Ama, sa Anak, at sa mga apostol. Upang masabi natin na tayo ay tunay na iglesia ng Diyos na itinayo ni Kristo nung 33 AD. Ito po ang ginawa ng mga unang apostol para masabi natin na tayo ay may pakikisama sa kanila upang masabi natin na tayo ay iisang iglesia na itinayo ng ating Panginoong Kristo. Ganito po ang ginawa nila. Ang ginawa po nila, at ang mga bagay na ito ay aming isinulat. So, isinulat po nila. Ito na po yung Bible na nakarating sa atin po ngayon. Yun yung ginawa ng mga apostol noon upang magkaroon tayo ng pakikisama sa kanila. Sabi na ito, yung mga nakita at aming narinig, at isinulat nila kapag yung mga sinulat nila ay sinunod natin, magkakaroon tayo ng fellowship o pakikisama sa kanila sa mga apostol, sa anak at sa ama. So nagkakaroon po tayo ng kaugnayan sa kanila. So masasabi po natin na tayo po ay kasangkap ng iglesia nung una. So, ibig sabihin, kahit hindi na tayo pumunta ng Israel, kaya po nating maging kasangkap ng iglesia nung panahon ng ating Panginoong Kristo sa pamagitan po ng tamang aral ng Biblia sa ating pagsunod. So nandito na rin naman ang Biblia. So magagawa po natin 'yon na maging kasangkap at masasabi po natin na ito po ay nasa tama po tayo. Patuloy nga sabi ni Brother Sanba na mag-iingat po tayo sa mga nakikita po natin sa mga social media. Kapag hindi po tayo nagsaliksik, pwede po tayong maligaw. So, patapos na po ito. Kasi sabi ko nga, maikli lang po ito. So, ang pinaka-conclusion po, kaya hindi po tayo nagtayo. Ang ating sinampalatayanan ay yung sa Biblia. Ang iglesyang itinayo
ng ating Panginoong Kristo. Paano po ba tayo makakatiyak na ito ay totoo? Di po ba? Sabi, makakatiyak po tayo kasi yung buong aral na sinunod ng mga apostol at mga Kristiyano noon ay sinusunod naman natin ngayon. Yun po ang masasabi ko po na makakatiyak po tayo na ang iglesang ito rin yung itinayo ng ating Panginoong Kristo kasi po sinusunod po natin ang aral ng mga Kristiyano noon at ang aral ng mga apostol. So, sa lahat na tumatayo sa harapan ninyo dito, sila Darwin, Brother Darwin, sila Brother Sanbar, lahat ng mga preacher na tumatayo dito, Brother Nelson, pinagsisikapan po namin maibigay na sa lahat, sa abot ng aming mga kakaya, na ang aming tinuturo po dito ay naayon lamang sa banal ng kasulatan. At ito, kaya masasabi po natin na hindi po tayo naliligaw sa tamang iglesia, kundi tayo ay nasa tama at ito ay ang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Yun lamang po at maraming salamat. Sana sa maikling mensaheng ito ay nagkaroon tayo ng kaalaman o kalinawan sa pagsunod natin sa tamang iglesang itinayo ng ating Panginoong Kristo. Marami pong salamat. Pagpapatuloy po ng ating gawain mga kapatid ay tayo pangunahan ni kapatid Darwin.